Hindi pa man ganap na nakakabawi ang mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu, isa pang kalamidad ang tumama sa lalawigan noong Nobyembre 4. Ang bagyong Tino na may dalang hindi lang mapaminsalang pagbugso ng hangin kundi pati na ang malakas at matagal na pagbuhos ng ulan. Sa pagtataya ng pag-asa, halos isang buwang dami ng tubig ulan ang ibinuhos ng bagyong Tino sa loob lamang ng 24 oras. Bunsod nito, umapaw ang mga malalaking sapa sa Talisay, sa Cebu City, Mandawi, Liloan, Compostela at Danao na nagresulta sa malawakang pagbaha. Umabot pa sa hanggang bubong ng mga bahay ang baha at tumangay sa maraming sasakyan na ayon sa mga residente ngayon lang nila naranasan. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo sa 232 ang nasawi sa bagyong Tino, 112 ang missing, habang 532 naman ang nasugatan. Karamihan sa mga namatay ay nalunod sa baha, kabilang dito ang nakakaantig damdamin ng isang pamilyang may 13 miyembro ang kasamang naanod ng kanilang bahay sa barangay Bakayan, habang isang buong pamilya naman ang nailibing ng buhay sa landslide sa barangay Sapangdako sa Cebu City. Dahil sa malawakang pagbaha, sinisi ng mga residente ang real estate development ng Monte Rasas de Cebu project ng aktor at civil engineer na si Slater Young, habang nasilip ang umano'y palpak na mga flood control project sa Cebu. Muling bumalik sa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang pamunuan ng relief operations sa ilang evacuation center sa Talisay at Liloan. Dito nag-component yung material. Tapos, para kontrolin yung takbo ng tubig ng mga biro, mga mayagda, kinakabagan. Habang muli ring nagsagawa ng relief operation ang DYHP at IFM, katuwang ang walang humpay na suporta at pagmamalasakit ng mga listeners at viewers upang makalikom ng mahigit 3 milyong piso na cash donation. Sila ang tabang ikan sa listeners and viewers sa DYHP. 1,000, 2,000, 3,000, 1,000, 5,000. So, maraming pong salamat sa DYHP, sa IFM Cebu, sa ilahang hinapag-ingatan. Relief goods at ibang tulong para sa mga nasalanta ni Bagyong Tino. Tinahak ng himpilan ang mga liblib na lugar para lang makapagbigay ng tulong sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng Bagyong Tino. Niining atong gihimo karon bisan pa man sa sunod-sunod ni mga katalagman ato nadangatan apan padayon mi nga nihimo nini uban sa kadasig. Dili na mo ni giisip nga yano lang nga kami broadcasting og sila ang mga listeners kundi nakakreita og usa ka relasyon built on trust, built on familiarity, o built on genuine nga concern sa usag-usa. Maskin sa kakapoy, maskin sa init, uwan, kagutom, ato ang giagwanta, pero dili nato igsapayan gumikan kay pinangga kay ta sa labang kagagahom. Kasama mo sa RMN Cebu para sa RMN News Year-End Report, Radyoman Ken Galinea, Tatak RMN.